Tawag sa pagsamba. Makikita po natin sa awit, Kabanata 11, talata 1 hanggang 6. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod na gabi't araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala ring narinig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Itong Diyos ay nagtayo ng tolda sa kalangitan. Mula roon, kung umagay lumalabas itong araw. Katulad ng naglalakad ng lalaking ikakasal, parang isang manlalaro na handang makipaglaban. Sa silangan, sumisikat, lumulubog sa kanluran. Init niyo'y nadarama ng lahat sa daigdigan. Ayan, good morning po sa ating lahat. Ayan, magandang umaga po. Hi, Ate Panji! Dito pala si Ate Panji. Welcome back po. Ayan, so salamat po sa inyo na nakita namin ngayon. At sa umagang ito, church, habang inaawit natin yung kaibigan, kumusta ka na? Yan, kamustahin po natin yung ating mga kapatid sa harap at sa likod. Yan, welcome po sa lahat ng ating miyembro dito sa Crossroads United Methodist Church. Dati maliit lang ako eh. Di pa yata pinanganganak to eh. Ngayon kasama ko na sa praise and worship eh. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Kaibigan, kumusta ka na? Kapatid sa pananampalataya, ako'y lubos na nagagalak at muli kang nakasama. Nais kong ipanalangin ang iyong
makapangyarihan sa lahat, pinupuri po namin kayo sa umagang ito. Maraming salamat sa pagbibigay mo ng kalakasan at sa pag-iingat sa buong sanglinggo. Nawaya yung banal na espiritu ang manguna sa umagang ito. Madama po namin ang iyong presensya sa pakikinig ng mensahe na dadali ng aming pastor sa umagang ito. Naway tumimuto sa aming mga puso at ipamuhay namin sa pang-araw-araw namin ng kabuhayan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Diyos na magulang, banal ang ngalan, ang kaharian mo ay sumapi, gawin nawa ang iyong kalooban, sa lupa gaya ng sa langit. Ipagkaloob ngayon sa amin, pang-araw-araw naming pagkain. Kami may sala ay patawarin, magpapatawad sa kapwa rin. Huwag mo kaming satututan, kundi iligtas sa kasamaan ng kaharian, kapangyarihan, kalwalhatian sa iyong tanan. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sa sagutang pagbasa, ang mensahe tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan para sa mga taong naliligaw ng landas. Ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos para sa ating mga naliligtas. Sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at gagawin kong walang saysay ang katalinuhan ng matatalino. Ano ngayon ang kabuluhan ng marurunong ng mga tagapagturo ng kautusan, ng mahuhusay na debatista sa kapanahunang ito? Pinapakita ng Diyos na ang karunungan ng sanlibutan ito ay pawang kahangalan lamang. At ang iyon sa karunungan ng Diyos, hindi niya pinahintilutang siya'y nakita ng tao sa pamamagitan ng kanyang karunungan. Sa halip, minarapat niyang iligtas ang mga mangsakop sa kanya sa pamamagitan ng magandang balita sa aming pinapangaral sa ating isang karangalan. Ang mga Hudyo'y humihingi ng himala bilang katunayan. Karunungan naman ang hinahanap ng mga Griego. Ngunit ang ipinapangaral namin ay si Kristo na ipinako sa krus na para sa mga Hudyo ay isang katitusuran at para sa mga Hintil ay isang kahangalan. Subalit sa mga tinawag ng Diyos, maging Hudyo o maging Griego, si Kristo ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Tayo pong lahat. Sapagkat ang inaakala ng karangalan ng Diyos ay karunungan ng higit para sa karunungan ng tao. At ang inaakala nilang kahinaan ng Diyos ay kalakasang hindi pa sa kalakasan ng tao. Papurihan ng Diyos at sundin siyang tunay. Papurihan ng Diyos at magkatuwaan. Sama Sa ngalan ni Kristo, yamang sa salay dinubos na tayo. Sa pagbasa ng ating banal na kasulatan, matatagpuan po sa Exodus 20, talata 1 hanggang 17. Ito po ang sinasaad. Ito ang sinabi ng Diyos, ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa inyo sa Ehipto at humango sa inyo sa pagkakaalipin. Huwag kayong magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kayong magkaroon ng Diyos-Diyosan o kaya'y larawan o ribulto ng anumang nilalang na nasa himpapawid
nasa lupa o nasa tubig. Huwag kayong yuyukod o maglilingkod sa alinman ng mga Diyos-Diyosang iyan sapagkat akong si Yahweh ay mapadigbuin. Parurusahan ko ang lahat ng aayaw sa akin, pati ang kanilang mga anak hanggang sa ika-4 na salinlahi. Ngunit ang lahat ng umiibig sa akin ay pagpapalain ko hanggang sa kanilang kaapu-apuhan. Huwag ninyong babanggitin na walang kabuluhan ang pangalang Yahweh, sapagkat parurusahan ko ang sino mang bumanggit nito ng walang kabuluhan. Italaga ninyo sa akin ang araw ng pamamahinga. 6 na araw kayong gagawa ng inyong gawain. Ang ika-7 araw ay araw ng pamamahinga at itatalaga ninyo sa akin. Sa ika-7 araw, walang gagawa isa man sa inyo. Kayo, ang inyong mga anak, mga katulong, ang inyong mga hayop, o sino mang naninirahan sa inyong bayan. 6 na araw na ginawa ko ang langit, ang lupa, ang mga dagat at ang lahat ng nasa mga ito, na mahinga ako sa ika-7 araw. Itinangin ko ito at itinalaga para sa akin. Igalang ninyo ang inyong ama at ina, sa gayoy mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Huwag kayong papatay, huwag kayong mangangalunya, huwag kayong magnanakaw, huwag kayong sasaksi sa di katotohanan laban sa inyong kapwa. Huwag ninyong pag-iimbutan ang sambahayan ng inyong kapwa, ang kanyang asawa, mga alila, mga baka, asno o anumang pag-aari niya. Sige po, ang may kakayahan po ay tumayo para sa pagbasa ng Ebanghelyo ayon kay San Juan, talatang John chapter 2 verse 13 to 22. Ganito po ang sinasabi, ang pagmamalasakit para sa templo. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang isang nagtitinda ng baka, tupa at kalapati at ang mga mamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid at ginawa iyong panghagupit at pinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at ang tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga mamamalit ng pera at pinataob ang kanilang mga mesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alisin ninyo rito ang mga iyan, huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalala ng kanyang mga alagad ang sinabi sa kasulatan na ang pagmamalasakit ko sa inyong tahanan ay patindi ng patindi sa aking kalooban. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang tunayang may karapatan kang gumawa nito? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Sa huli, kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito, at lalo silang naniwala sa kasulatan at sa mga itinuro ni Jesus. Pinagpala ang iglesia at ang bayan sa pagkabasa ng kanyang mga dakilang salita. Awitin natin ang tugon. Wonderful words of life, beautiful words, wonderful words of life. Amen. Ngayon po handa natin sa ating special offering po sa building fund. Hinatawagan ko po si kapatid na Eli at Brother Ferdy.
Awitin po natin ang doxologia. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pamamagitan ng mga kaloob na ito para sa iyong pagawain at nawa patuloy niyo po itong pagpalain. Alam namin na hindi ito sapat upang mapagawa ang inyong iglesia, pero po sa pamamagitan mo ay patuloy mo po itong palalaguin at pararamihin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
sarili sa pakikinig ng mensahe ng buhay na dadalhin ng ating mahal na Pastor Moises Olermo. Good morning po sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. At ngayon po ang unang buwan unang linggo ng Marso. At salamat sa Panginoon dahil muli ay narito tayo. Ngayon po ay Fire Prevention Month. At nawa ay patuloy tayong mag-ingat sa mainit na panahon. Patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Welcome natin si Ate Banji. Talakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Sa kanyang malayong nilakbay ay iningatan at sinamahan siya ng Panginoon. At purihin ang Panginoon at nakasama natin siya sa umagang ito. At ganoon din po, tayo ay nagluluksa dahil sa pagpanaw ng isa sa ating mga kalalakihan, si Herbie Flores. Isama natin sa panalangin ang kanyang buong pamilya. Sige po, tayo po muna ay yumuko at tayo manalangin. Patuloy kang mabuti sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy kang nahahayag sa aming mga buhay. Sa kabila na marami kaming mga hinaharap na mga pangyayari na maaring magpatigil sa aming pananampalataya, ay nangingibabaw pa rin ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan. Muli ay itago ninyo po ko sa inyong banal na harapan at ang iyong nais lamang ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan at patuloy naming magamit sa aming journey, sa aming paglalakbay sa magulong sanglibutang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ngayon po ay pumapasok na tayo sa ikatlong linggo ng Kwaresma o ng Lent. Kaya damang-dama na natin yung unti-unting pag-init ng panahon. Kanina nga pumarada yung mga bumbero. Kala namin may sunog na naman kasi nung nakaraan nagkasunog diyan sa malapit Pero salamat sa Panginoon dahil patuloy niya tayong iniingatan at sinasamahan sa araw-araw ng ating buhay. So ang pamagat ng ating mensahe sa umagang ito, Jesus cleanses the temple, na kung saan ay alam naman natin na very familiar na to sa bawat isa sa atin, ngunit mahalaga na patuloy na ipaalala sa atin ito upang tayo ay patuloy na makapaglingkod sa Panginoon ng may katapatan. So ito po ay nakita sa apat na gospel ng ating Panginoon, pero po yung bibigyan natin ng focus ay yung version ni John. Every year ay karamihan ng mga reliyon Hudyo ay nagpupunta sa Jerusalem para sa pesta ng Pasko. Makikita po natin ito sa Luke chapter 2, verse 41. At ng taong iyon, matapos mabautismuhan, nagpunta si Jesus sa Jerusalem para ipagdiwang kasama ang kanyang mga alagad kasama ang mga alagad ng kanilang celebration. At nang siya ay dumating sa temple, ano yung kanyang nasaksihan? Nakita niya sa templo ang mga mangalakal na nagtitinda ng mga hayop na ihahain, mga baka, mga tupa at mga kalapati, at ang mga ibon ng ilan roon ay nagpapalit ng
salapi. So ano ang ginawa ng ating Panginoon nung ito ay kanyang nakita? So tayo kaya kapag tayo ay pumasok dito sa ating church at nakita natin yung ganong kalagayan, ano yung mararamdaman natin? So ano po ba kasi ang ginagawa dapat sa templo? Di ba po, ang templo po ay sagradong lugar na kung saan nandoon yung pananalangin, yung pagpupuri sa Panginoon, yung pagsamba. Kaya nga kapag nandito tayo sa loob ng church, wala tayong ibang naiisip kundi ang ating Panginoon. Kaya naman nung ito ay masaksihan ni Jesus, ano ang kanyang ginawa? Siya ay nagalit. Bakit siya nagalit, mga kapatid? Upang ipakita ang pagmamalasakit sa templo na kung saan kanyang binabanggit na bahay ng kanyang ama. Sa ating pagpapalali, mga kapatid, ng mensahe ng Panginoon sa umagang ito, nakita ng Panginoon kung ano yung sitwasyon sa loob ng templo na kung saan hindi lamang ito basta pagtitinda, kundi nandoon yung tinatawag na operation. Na kung saan yung mga tao doon ay pinapalitan nila yung pera ng mas mababa kaysa doon sa value. At yung mga nagtitinda doon na dapat ay hindi inaalaw ng mga punong pari, tinotolerate. Dahil meron sigurong pinapayagan . So ito yung nakita ni Jesus na kung saan hindi dapat na mangyari. Ang church ay dapat na tinatawag na covenant community na hindi dapat mang-abuso. Hindi dapat gamitin sa ano pamang bagay, kundi ito ay gagamitin upang magpuri at maglingkod at dumulog sa ating Panginoon. Merong mga church na imbis na maging bukas, imbis na maging instrumento ng pagbabago, instrumento ng pag-ibig, ay nagiging instrumento ng kaguluhan. Meron pa ngang church leader na nakakasuhan at hinahabol sa kanyang mga kaso. Kaya ito yung nakita ng ating Panginoon, na kung saan dapat sa templo nandoon yung tayo ay magpupuri, tayo ay maglilingkod, tayo ay makikipagniig sa Panginoon. So ano po ba yung dahilan kung bakit nandito tayo sa loob ng church?
dahil kinakatagpo natin ang ating Panginoon. Para sa mga alagad, ang paglilinis ni Jesus ng templo ay palatandaan na siya ang Mesyas. Ang Mesyas lamang ang nangahas na magtaboy ng mga mangangalakal at naniningil, mangangalakal at nagtitinda ng mga hayop. At ito ay ang katuparan sa Acts o sa Awit 69 verse 9, sinabi niyang Mesyas na nanglulupaypay ako dahil sa pagmamalasakit sa aking bahay. At sinabi ng salmista na si David na ang Mesyas ay handang ipagtanggol at pangalagaan ang kaayusan ng kanyang templo. Kaya nga mga kapatid, nandoon yung pagmamalasakit. Hindi lamang pagmamalasakit ng ating Panginoon, kundi nakita niya yung malalim na dahilan kung bakit niya ginawa ito. Ito rin ay tinatawag na righteous anger, na kung saan dapat tayong mga mananampalataya ay naninindigan sa tama, sa katotohanan. Na hindi porket uso, hindi porket tanggap ng lipunan, ng sanglibutan, sasabay na tayo sa agos. Hindi na, mananahimik na tayo. Papayag na tayo sa takbo ng lipunan. Ang templo, ang church, ay namumuhay sa kaliwanagan at sa turo ng ating Panginoon. Makikita natin dito na nilinis, may nais ituwid, may nais itama doon sa practice na ginagawa doon sa templo na yon ang ating Panginoon. Na maging sa ating kapanahunan ay siya ring dapat nating isagawa. Kinakailangan ang church ay maging instrumento ng katotohanan, ng pag-ibig, at ng turo ng ating Panginoon. Amen po ba? Hindi yung church yung susunod sa turo ng mundo. Hindi yung church ang mag-a-adjust. Kundi ito ay instrumento upang tayo ay mabago. Kaya minsan, tayo ay tinutuwid ng ating Panginoon. Tayo ay napapalo dahil merong hindi tama, merong hindi ayos sa ating buhay na nais baguhin ng ating Panginoon tulad dito sa kanyang templo na ating pinag-aaralan ngayon. So anong ginawa ng mga punong pari, ng mga saserdote, nung nakita nila yung ginawa ng ating Panginoon? Ang sabi nila, sino ang may karapatan sa iyong gumawa niyan? Di ba? Parang parang natamaan yung kanilang ginagawang, o talagang natamaan yung ginagawa nilang mali doon sa ginawa ng ating Panginoon. At sa halip na sila ay matuwa, sila ay humingi ng sign
para sa authority ni Jesus na gawin yung ginagawa niyang paglilinis ng templo. Anong wika ng ating Panginoon? Destroy this temple, sabi niya, and after 3 days ay i-restore niya ito. Subalit hindi nila ito naunawaan. Ang tinutukoy ng ating Panginoon ay walang iba kundi siya. Yung kanyang gagawing pagliligtas, yung kanyang gagawing pagpapakasakit, yung kanyang gagawing pagtubos sa sala ng sanglibutan. Di ba madalas ganito rin tayo, palagi tayong humihingi ng tanda. Palagi tayong humihingi ng sign. Lord, give me a sign. Pero nasa atin na lahat. At ibinigay na sa atin ng Panginoon. Yung mga palatandaan para tayo ay sumunod at maglingkod sa Kanya. Hindi na unawaan ng Kanyang mga alagad yung Kanyang ginawa. At ito ay naunawaan lamang niya nung siya ay wala na. Pinaliwanag ni Juan ang ibig sabihin ni Jesus na hindi ang templo ng Jerusalem ang tinutukoy niya dito, kundi ang kanyang katawan, at ito ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na ang tanging kagilagilalas na tanda na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sinabi rin dito ni John na ang katawan ni Jesus ang templo ng Diyos. So si Jesus ang templo ng Diyos. Kanino lang dapat tayo makipagtransaksyon para magtamo tayo ng kaligtasan? Walang iba kundi sa ating Panginoon. Diba? Kasi po ba, ano po ba yung reason kung bakit sila ay nagpapalit ng pera? Sila ay bumibili ng mga hayop para ialay. At sa kanilang paniniwala, ito ang nakapagpapawi ng kanilang kasalanan. Nung kapanahonang iyon, ngunit nung si Jesus ay namatay, ano na po ang nangyari? Tayo na po ay iniligtas ng Panginoon. At tayo ay pinatawad sa ating mga kasalanan. At si Jesus, yung tanging daan para tayo magtamo ng kaligtasan. Ito ay nagmumula sa ating Panginoon. Sinabi niya pa dito, ngayon ang iglesia ay ang katawan din natin. Diba? We are the temple of God. Amen po ba? Tayo ang templo ng Diyos. Kaya kung tayo ang templo ng Panginoon, hindi rin nais ni Jesus na kung ano-ano yung ipinapasok natin sa ating katawan. Sabi niya pa doon, our body is a temple. At binili niya tayo sa malaking halaga. Kaya yung ating katawan ay templo ng Espiritu.
huwag natin itong sisirain sa bisyo at sa ano pa mang mga bagay, kundi ito ay ating pangangalagaan dahil ito ay templo ng banal na Espiritu. Amen po ba? At ang nais ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay yung meron tayong pusong dalisay. Dahil dito nananahan ang ating Panginoon. Kaya nga, alisin na natin sa ating puso yung PGH, yung puot, yung galit, yung hinanakit. At mapuspos tayo ng pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon. Kung meron tayong mga nakagalit, nagpatawad na po ba tayo? O pinatawad na po ba natin? Dahil si Jesus, yung nananahan sa ating puso, hindi siya papayag na ito ay marumi tulad ng templo na ating pinag-aaralan. At sa huli, mamuhay tayo kay Jesus. Mamuhay tayo sa Panginoon. Kaya tayo nandito sa mundong ito ay para kay Kristo at para gumawa ng kalooban ng ating Panginoon. Si Jesus, nung siya ay narito sa lupa, hindi siya natuwa doon sa maling ginagawa sa kanyang bahay, bahay ng kanyang ama. Siya ay nagalit. Kaya, ibig sabihin, kapag mali, hindi tayo nananahimik, hindi tayo pumapayag. So ano ang mensahe ng Panginoon na nais niyang iwan sa bawat isa sa atin sa umagang ito? Una, itinayo ang templo upang sama-samang sambahin ang ating Panginoon. The center of our church is Jesus. Kaya walang ibang pwedeng itaas, walang pwedeng magmalaki dahil si Jesus ang sentro ng ating mga iglesia. Pangalawa, si Jesus ang templo ng Diyos. Kaya yung kaligtasan ay nagmumula sa Kanya. Wala tayong ibang hindi tayo pwedeng makipag-transact kung kanino pa man, kundi kay Jesus lang na nagkaloob ng kaligtasan. At yung pangatlo, tayo ang templo ng Diyos. Kaya gamitin natin sa kalooban ng Diyos yung ating mga buhay, yung ating katawan na binili niya sa napakalaking halaga. Dahil ang pinambayad niya dito ay walang iba kundi ang ang kanyang buhay na namatay para sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Muli mo kaming niremind tungkol sa iyong ginawa na paglilinis mo sa iyong templo, na nagpapaalala sa amin na ang iyong templo ay dapat na maging templo ng pagbabago, templo ng kaliwanagan, templo ng pag-ibig. At ito po ay nararanasan namin yung covenant community.
kami rin po ay templo mo. Kaya naman, ikaw ang mananahan sa bawat isa sa amin. Pawiin niyo po yung mga hindi ka nais-nais sa aming buhay na magpasa hanggang sa ngayon ay aming ginagawa. Isinusuko po namin ang lahat ng ito sa iyo upang kami ay maging malinis sa pamamagitan mo at maging instrumento din kami para sa iyong mga salita. Marami pong salamat, Panginoon. Nawa ay makapamuhay kami ng naayon sa iyong dakilang kalooban at kami ang iyong templo na maranasan ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Dadako po tayo sa ating communion. Tinatawagan ko po ang pamilyang Calagwas. Sige po, tungayan po natin ang PowerPoint o ating liturhiya. Tayo pong lahat sa paanyaya sa banal na hapunan. Tayo pong lahat sa sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at si Jesucristo na anak ng bugtong niya. Panginoon natin sa hiwaga ng Espiritu Santo ay pinanganak ni Birheng Maria. Nagdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay at nilibing sa ikatlong araw at nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto upang kumana ang mga nabubuhay at namamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Ang panalangin po ng pagsisisi, sabay-sabay po tayo. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo, lumalang ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao, kinikilala po namin at inatangis ang makasalanan at samaang sa tuwi-tuwi na ay aming nagagawa sa pag-iisip, sa pagsasalita, gawa laban sa iyong iniwan naming hindi tapos ang mga bagay na rapat naming gawin, ngunit ikaw, O Panginoon, maawa ka sa amin. Patawarin mo na sa aming kasalanan at marapatin mo na kami ay makapaglugod sa iyo sa pagbabago ng buhay, sa karangalan at kalatian ng iyong pangalan, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang salita po ng kapanatagan, kung ang sino man ay nagkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama. Si Jesucristo ang matuwid, siya ang pampalubag loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan. Sapagkat mayroon tayong isang
isang katawan lamang, nakikibahagi tayong lahat sa isang tinapay, isang pakikibahagi sa katawan ni Kristo, ang tinapay na ating pinagpapasalamat, dito nakaugat ang ating pagkakaisa. Isang pakikibahagi sa dugo ni Kristo, ito ay nangangahulugan ng isang paglilinis at isang bagong buhay para sa lahat. Ito ang saro na ating pinagpapasalamat, ang luminis sa sala ng buong sanglibutan. Ngayon po, ang dulang ng Panginoon ay bukas na. Inaanyayahan po natin ang mga bata kasama ng kanilang mga tagapagturo, mga ilang kabataan. Okay po, kung kulang pa po, samahan po natin sila. Purihin ang Panginoon dahil maging ang mga bata ay mayroong karapatang tumanggap ng kanyang mga biyaya. Kaya naman maging sa ating Lord's Table, sila ay kasama at patuloy na pinikater ng ating mga kabataan para sa hanggang sa kanilang paglaki, hindi na nila ito makakaligtaan. Noong ang ating Panginoon ay narito sa lupa, siya ay nanalangin at dumampot ng tinapay at niya sinabi, ito ang aking katawan, kanin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay niyo pong kanin. Pagkatapos ng hapunan, siya ay nanalangin at nagpagpasalamat, niya sinabi, ito ang aking dugo, inumin niyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay niyo pong inumin. Ang wika ng ating Panginoon, kaya nang lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang hadlangan dahil sa katulad nila naghahari ang Panginoon. Mga bata, humayo kayong taglay ang pag-ibig, pagmamahal at katapatan ng ating Panginoon at patuloy kayong lumaki sa aral na nagmumula sa ating Panginoon. Amen. Patuloy nating damin ang presensya ng Panginoon sa pamamagitan ng makikibahagi natin sa kanyang banal hapunan na nagpapaalala sa atin ng ating Panginoon ay minsan namatay sa bawat isa sa atin para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin, bakit hindi tayo karapat-dapat man lang pag-ukulan ng kanyang pagmamahal?
ginawa niya ito sa bawat isa sa atin. Kaya naman habang nakikibahagi tayo ng kanyang balalapunan, patuloy nating damin ang presensya ng Panginoon, manalangin, at patuloy nating makita ang kanyang kadakilaan sa bawat isa sa atin. Ang ating Panginoon ay narito sa lupa. Siya ay nanalangin at dumpot ng tinapay, kaya sinabi, ito ang aking katawan, kanin niyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay niyo pong kanin ang katawan ng ating Panginoon. Pagkatapos ng hapunan, nakapagpasalamat, kaya sinabi, ito ang aking dugo. Tanggapin ninyo ito at kanin bilang pag-aalala sa akin. Amin niyo po ang dugo ng ating Panginoon. Ang wika ng ating Panginoon, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay, walang sinong makapunta sa Ama kundi sa pamamagitan kayo. Humayo kayong taglay ang kagalakan at lumakad sa daanan patungo sa ating Panginoon. Amen. Patuloy tayong makibahagi sa kanyang banal na hapag. Nawa ay maalala din natin sa mga oras na ito, yung mga kapatid natin na walang makakain sa hapag. Ang wika ng ating Panginoon, ang gawin ninyo sa pinakaabang ito ay sa akin niyo ginawa. Kaya hindi lamang natatapos dito sa loob ng church yung ating pag-worship, kundi ito ay nagpapatuloy sa ating pagtulong sa mga kapatid natin sa nangangailangan. Ng ating Panginoon ay narito sa lupa, kaya dumampot ng tinapay at ng nakapagpasalamat, kaya sinabi, ito ang aking katawan, kunin at kanin niyo ito sa pag-aala sa akin. Sabay-sabay niyo pong kanin, katawan ng ating Panginoon. At pagkatapos ng hapunan, siya dumampot ng sarot na nakapagpasalamat, kanya sinabi, ito ang aking dugo, inyumin niyo ito sa pag-aala sa akin. Ang wika ng ating Panginoon, minahal ko kayo, kaya naman dapat din tayong magmahalan. Mahalin natin lahat ng uri ng tao at patuloy na ipadama ang kanyang pag-ibig na nagmumula sa kanya. Amen. Mahal, ang wika ng ating Panginoon, nung siya ay narito sa lupa, siya ay dumampot ng tinapay at nakapagpasalamat, kanyang sinabi, ito ang aking katawan,
Kanin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kanin po natin katawan ng ating Panginoon. At pagkatapos ng hapunan, siya dumampot ng saro at ng kapagpasalamat niya sinabi, ito ang aking dugo. Inumin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Ang wika ng ating Panginoon, humayo kayo, bautismuhan ninyo ang lahat ng bansa, turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko. Tandaan ninyo, ako ay laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Ang dalangin ng pagpapasalamat, walang Diyos, pinagpapasalamat po namin sa iyo ang ministerong ito, na kung sana ibinigay mong sarili sa amin, igawad mong makahayo kami sa sanglibutan, sa lakas ng iyong diwa upang ibigay ang aming sarili para sa iba. Sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Nadako po to sa ating paghahandog na ikapu pangako. Pasasalamat. Ulitin po natin ng tugon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Dalhin ang mga kaloob sa ating Panginoon. Masayang nagbibigay na mga handog ng papuri. Masayang nagbibigay sa amang Diyos ko't Hari. Dakilang Diyos, narito po ang aming mga ikapo, pangako, sid at pasasalamat bilang tanda ng aming pagkilala sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Bless niyo po ang mga offering na ito upang maging instrumento ng pagbabago para sa bawat isa sa amin, sa community, at sa lahat ng mga tao na pinapahayag mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Awitin po natin ang awit ng pagtatalaga at pasasalamat, Great is Thy Faithfulness. Diyos naming Ama, laging tapat ka, hindi nagbabago sa tuwina, namamalagi ang awat pagsinta, ang katapatan
mga pagpupuri at pasasalamat, inanyayahan ko po kayo sa harapan. Mga kahilingan na nais niyong ipahayag sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Tunay nga, Panginoon, na Ikaw ay matapat sa bawat isa sa amin. At kahit kailan, hindi mo kami iniwan at pinabayaan. Kaya naman bagamat kami ay nakakaranas ng iba't ibang mga challenges sa buhay, nangingibabaw pa rin ang iyong katapatan at kadakilaan. Kaya nga sa mga oras na ito ay patuloy ka naming pinupuri at pinasasalamatan. Salamat po sa buhay ng iyong mga anak na naririto, nakaluhod sa harapan, nakaupo sa kanilang mga upuan, nanonood sa FB Live, mga kapatid namin sa ibayong dagat. Alam namin, Panginoon, na tunay kang matapat na patuloy na nahahayag sa aming mga buhay. Kaya anuman po ang panalangin ng aming mga puso, bigyan niyo po ng katuparan. Marami pong salamat, Panginoon. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin, na magdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Noong February 28, ang aming minamahal na chairman si Kuya Jean. Ngayong March 1, kapatid na Ban Askin Esteban. Nung 2, kapatid na Ezekiel Bacasmot, ang inyong lingkod. Sa March 6, ang kapatid na Rosie Armas. At sa March 7, ang aming kapatid na Ilyong Bilunta. Salamat po sa buhay na panibagong buhay na kaloob nyo sa amin. Nawa, Panginoon, patuloy nyo kaming samahan sa aming panibagong journey para sa panibagong taon ng aming mga buhay. At nawa ay patuloy naming maramdaman ka sa aming mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang kapatid namin na nagse-celebrate ng wedding anniversary, Mr. and Mrs. Jonathan Graho, Panginoon. Pray na marami pang wedding anniversary ang ipagkaloob mo sa buhay ng iyong anak na ito. Salamat din po at naging successful ang Love Fellowship last Sunday. Muli mong ipinahayag sa bawat sa amin kung gaano mo kami kamahal. Kaya naman nag-uumapaw sa aming mga puso ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Salamat po sa lahat na nag-participate sa Nurture Committee, sa mga bumili ng cake raffle, Panginoon, sa mga nanalo, sa mga nakibahagi. Salamat po sa kanilang mga buhay. Pinagpipray ko rin sa iyo ang mga kapatid namin na ngayon lamang namin nakasama, kapatid na Joy, at ganoon din po mga bata na kasama niya. Pagpalain niyo po sila, dakilang Diyos, at anuman din po ang kanilang pinagpipray, bigyan niyo po ng katuparan. Pinagpipray din namin sa iyo ang Flores family sa mga oras na ito, sa kanilang pagdadalamhati, sa pagpanaw ng kanilang minamahal na ama, Kuya Herbie Flores. Tulungan niyo po si Ate Jo, ang kanyang mga anak, ang kanilang mga kamag-anak. Ang pangaliw ng iyong banal na espiritu ang iparanas niyo sa bawat isa sa kanila at maramdaman kanila sa mga oras na ito. Bagamat ang buhay namin ay may hangganan, salamat po dahil kung kami ay nagtiwala, nanampalataya sa iyo, meron po kaming buhay na walang hanggan. Salamat din sa buhay ni Ate Banji na nakarating dito muli sa Pilipinas. Salamat po at iningatan mo siya sa kanyang paglalakbay. We pray na ma-enjoy niya yung iyong presensya, yung iyong provision, kasama ng kanyang buong pamilya, at patuloy na mahayag ka sa kanyang buhay. Ganon din, Panginoon, pinagpipray din namin sa iyo ang aming council meeting, pre-charge conference mamaya, dakilang Diyos, pagkatapos ng aming pananambahan. Hayaan mong minsan pa ay alalahanin namin kung gaano kakabuti, kung gaano kakatapat sa iglesyang ito.
At ganun din, Panginoon, pinagpipray din namin sa iyo ang bawat lay organization ng iyong iglesia, ang mga kabataang may gulang, kalalakihan, kababaihan, mga bata. Salamat po, dakilang Diyos. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming minamahal na bansa. Tulungan niyo po kami sa mainit na panahon. Ilayo niyo po kami sa mga mabibigat na karamdaman dulot nito, ang mga matitinding sipon at ubo, ang mga sakit dulot ng mainit na panahon. Hawakan niyo po ang aming mga buhay. Pinagpipray din namin sa iyo ang iyong iglesia. Lagi niyo pong protektahan, lalo na po sa anumang banta ng hindi magagandang pangyayari tulad po sa mga sunog at mga sakuna. Hindi lamang po ang iyong tahanan, kundi ang bawat mga tahanan namin, Panginoon, lalo na po ngayon sa mainit na panahon. Pinagpipray din namin sa iyo ang mga pangyayari sa ibang mundo. Maghari po ang kapayapaan at kaayusan at patuloy kang mag-intervene sa buong mundo, dakilang Diyos. Marami pong salamat. Pinagpipray din namin sa iyo ang aming mga DSS, ang aming mga obispo sa pag-uumpisa ng mga annual conferences, mga church conference. Tulungan niyo po sila, dakilang Diyos. Ganon din, salamat ang naging successful ang Workers Fellowship kahapon sa Irma's Quiet Place sa Batangas. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin. Higit sa lahat, humingi po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang. Pinagpipray ko rin sa iyo, mga kapatid namin, na humihingi ng magandang kalusugan, kagalingan na nagmumula sa iyo, dakilang Diyos. Kilala niyo po sila, bagamat hindi ko po mabanggit ang kanilang pangalan isa-isa. Tulungan niyo po sila at patuloy na iparamdam ang iyong pagyakap, ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan, at ikaw po ang magpapagaling sa bawat isa sa kanila. Thank you po, Lord Jesus. Bless niyo rin po ang ministerial staff, ang lahat kami, Panginoon, at ganoon din po ang aming community. Maramdaman kami ng community sa mga tao na aming na-encounter, maipakilala ka namin at maipahayag ka namin. Marami pong salamat, dakilang Diyos. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Awitin po natin ang huling estropa. Kapatawaran at kapayapaan, mga pangako mong umaakbay, ang pag-asa at lakas ay sumisilang, ang lahat ng ito'y kaloob lamang. Tunay kang matapat, tunay kang matapat, araw-araw aking namamalang, ang nasa ko ay aking natatanggap. Tunay kang matapat hanggang wakas. Tanggapin po natin ang benediction. Crossroad United Methodist Church Family, FB friend, at sa mga napapakinig ng aking munting tinig, receive the benediction came from the Triune God, the Father, the Son, and the Holy Ghost, now and forevermore. Amen.
Sige po, pakinggan po natin ang mga pahayag at malasakit ng ating iglesia. Tayo pong lahat ay wini-welcome sa umagang ito. Andiyan pa po ba sila kapatid na Joy at yung mga bata? Welcome po kayo sa Crossroad United Methodist Church at pagpalain ko po kayo ng Panginoon. I pray na patuloy po namin kayong makasama sa aming pagsamba. At ganoon din po, binabati po natin ang mga kapatid natin na nagse-celebrate ng kanilang mga birthday. Happy birthday! Sa March 1, si kapatid na Rankin Esteban. Sa March 2, kapatid na Ezekiel Bacasmot at ang inyo pong lingkod. Sa 6, kapatid na Rosie Armas. At sa 7, kapatid na Emmanuel Joshua Bilunta. At ganoon din po nung 28, si Kuya Jean. Happy birthday po sa inyo lahat. Kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po. Ganon din po, binabati po natin ang happy wedding anniversary, Mr. and Mrs. Jonathan Graho, at ganon din po si Nanay Elisa, nanay po ni Ate Leti, wedding anniversary din po nila ni tatay nung March 1. Happy wedding anniversary po. Sorry po, hindi ko na ipag-pray dahil ngayon lang po ako nagbukas ng cellphone kasi minsan hindi po ako nagbubukas kapag nasa ating pananambahan para po walang distraction. Tayo po ay nagpapahayag ng pakikisang damdamin sa Flores family. Hindi na po lingid sa inyong kaalaman na si Kuya Erby po ay nasa piling na ng ating Panginoon. Last time tayo ay naglalab fellowship, ay dinala siya sa ospital at kinuha na po ng ating Panginoon. Kaya isama po natin sila sa panalangin at mamaya pong gabi meron pong service doon sa St. Peter sa Tugatog. Kung meron po kayong time, ay ipadama po natin sa ating mga kapatid na ito yung ating pakikiisang damdamin. At ganun din, siyempre, bago natin makalimutan, welcome natin si Ate Banji. Welcome, Ate Banji. Salamat po at nakarating kayo ng ligtas at nasa mabuting kalagayan. At ganun din, suportahan po natin ang ating mga gawain, ang ating midweek service. Sa Wednesday, ang ating BS every Thursday. At ganoon din po sa Friday, ang visitation ng inyong pastor ay kila Ate Helen Manuel. Yun po, kila Ate Helen Manuel. Yun po, katabi ni Ate Uping. Sa Friday po ang visitation namin. So, ganoon din, salamat po sa lahat ng mga nagsiganap sa ating pananambahan sa umagang ito. Sige po, si Kuya Gina po. Good morning po. Asa na si Ate Banji? Ayun. Welcome po uli. Yung pinakamagandang anak ni Ka Dorcas. Tapos welcome din kay Ate Olin kasi si Ate Olin naman yung pinamagandang anak ni Ate Banji. Please wala. Kung napansin niyo po kanina, yung mga naglingkod sa ating communion, yung sambahayan ng Kuya Mandy. Tama ba? O si Kuya Mandy, si Ate Naomi, si TJ, tsaka si Ruthie. Yun po yung isang sa mga innovation na gagawin natin, ang mga magse-serve po sa communion sa mga susunod na buwan, mga pamilya. Pamilya po, kasi marami na tayong pamilya rito sa Crossroads kung minsan hindi na tayo magkakakilala. So,
Ang nais po nating mangyari ay maibalik yung magkakakilala tayo. Nabanggit na po ni Pastor yung gawain mamaya sa St. Peter's. Alas 7 po yun. Tapos bukas po dadalhin dito ang KRB. At from here, after lunch, ano Kuya Buding? Yung pong gawain dito, kung mayroon kayong panahon, after lunch po, dito dadalhin si Kuya Herbie bago siya i-cremate. Pangatlo po, yung meeting ng AC ngayon, yung po yung ating pre-charge. Maiksi lang po ito dahil ang pagtutuunan natin ng pansin, yung nominating committee report at yung budget. So ngayon po natin a-approvean yung pre-propose na budget ni Ate Noemi Garcia. Si Ate Noemi nga ba? Si Ate Calagwas pala, sorry. Tapos po, ilalatag natin kung paano natin i-handle yung charge conference sa darating na Sabado. Na isang Sabado pala, hindi ngayong Sabado. Ang balak po namin ni Pastor, maigsi lang siya. Ang nire-request po namin, yung mga committees, yung mga organizations na gagawa ng report, isang page lang po ang report. Pinakamarami na po yung 2. So, i-highlight lang po natin kung ano yung mga gawain na pinagpaala tayo at ano yung mga problemang nakita natin. At ano yung balak nating gawin sa tulong ng Panginoon moving forward. Ganun lang po kasimple. Huwag na po nating pahirapin. Okay po? Yun lang. Si Ate Noemi po, may salamat po. Ay, Pastor, ni-request po kasi namin kay Josie na kung mas earlier. Sumagot po si Josie, pwede daw po ng 5:30 ng hapon para hindi naman po kami masyadong gabihin. Yun lang po. May devotion po yung mga kababaihan. Thank you.